Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 3 miyembro ng Gun for Hire Group sa Cebu arestado ng CIDG. 4 na Chino arestado, 1.7 million pesos na halaga ng misdeclared na puting sibuyas nasabat sa Pampanga. Mga hirap magbasa at umunawa na junior at senior high school graduates noong 2024 umabot sa halos 19 million. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tiklo ang 3 miyembro ng Ocariza Criminal Group sa magkasunod na operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Cebu City Field Unit noong April 25 at 26, 2025. Kilala ang grupo sa pagkakasangkot sa gun for hire at gun running activities sa Cebu at mga kalapit na lugar. Unang inaresto si Jimboy sa barangay Cogon Pardo sa bisa ng warrant of arrest dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Siya ay kabilang sa top 10 most wanted person sa Central Visayas. Kinabukasan, nahuli naman sina Ruel at Andrio sa bypass operation sa barangay Mabolo, Cebu City. Nasabat mula sa kanila ang isang kalibre 45 na baril habang aktong nagbebenta ng hindi lisensyadong armas sa kabila ng umiiral na election gun ban. Ayon kay CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, malaking dagok ito sa Ocariza Group at makakatulong sa pagpapanatili ng seguridad ngayong halalan. Arestado ang 4 na Chinese matapos mahuli ang umano'y misdeclared na white onions na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos sa isang warehouse sa barangay Laug, Mexico, Pampanga ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG nitong Miyerkules. Nasabat mula sa 2 40-foot container vans ang mga sibuyas na idineklara umano bilang chicken karaage strips upang makaiwas sa tamang buwis at duties. Sa dokumento, fried chicken ang idineklara pero sibuyas pala ang laman ayon sa CIDG. Kinilalang mga suspect bilang sina Sheng Ren, Jialong, Wei at Dewen. Kasalukuyang nahaharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act 12022 o Anti-Agricultural Sabotage Act at Republic Act 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act na isinampa sa National Prosecution Service. Aabot sa halos 19 million na mga estudyante na nakapagtapos ng junior at senior high school noong 2024 ang hirap pa ring makabasa at makaintindi ayon kay Senator Win Gatchalian. Sinabi ito ni Gatchalian sa Senate Basic Education Committee hearing kahapon matapos ang naging resulta ng 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey of LEMS ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa datos ng PSA, aabot sa 70.8% ang functional literacy rate ng bansa o katumbas ng 60.1 million Filipinos noong 2024 na ibig sabihin ay ang kakayahan ng tao na magbasa, magsulat, mag-compute at umunawa ng mas malalim sa pang-araw-araw na buhay. Nasa 93.1% naman ang basic literacy rate ng bansa o katumbas ng 79.1 million Filipinos ang may kakayahang magbasa, magsulat at umunawa ng mga simpleng mensahe at matematika. Sa datos na ito, karamihan sa mga functionally illiterate ay mga high school graduates kung saan 21% sa mga nagtapos noong 2024 ay hindi makabasa at kulang sa komprehensyon. Ayon kay Gatchalian, nakakabahala ito at kinakailangang pagtuunan ng pansin, pangunahin na sa mga lugar na mataas ang illiteracy level. Pinakamataas nga rito ang probinsya ng Tawi-Tawi na sinundan ng Davao Occidental, Zamboanga del Sur, Northern Samar, Basilan, Sarangani, Western Samar, Agusan del Norte, Sultan Kudarat at Lanao del Norte. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.